Ephesians chapter 2, verse 1, verse number 10. Babasahin ko po at sundan nyo lamang po sa inyong mga mata. Pag nyo na po kayo, say Amen. Amen. Yan. Ephesians chapter 2, verse number 1 hanggang verse number 10. And you had he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, and by grace ye are saved. And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Altogether, verse number 10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Let's pray. Father in heaven, salamat po sa inyo pong salita. Kausapin niyo po kami sa pamamagitan po ng inyong Holy Spirit. And may you bless us, Lord. Encourage us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Wait lang po mga kapatid. Yan. Masaya ba kayong umaga? Tingnan nyo kayo mga katabi nyo. Yan. Masaya? Mukha bang masaya? Ngitian naman natin. Yan. Ngumiti tayo. Sunday ngayon. It's the Lord's Day. So, ano man ang ating mga gagawin mamaya, maglalaba, magluluto, kung ano-ano pa man, ang Diyos po ay nagsasabi sa atin that it's Sunday, let us celebrate. Celebrate God's goodness, celebrate who He is sa ating mga magkakapatid. Alam nyo, napaka-blessed natin mga Kristiyano kasi yung iba naghahanap pa sila ng mga groups para maging accepted sila, no? Kung anong ginasasarihan nila, mga fraternity, mga social groups, para maramdaman nila accepted sila. Tayo, hindi na natin kailangan ng mga ganon, maramdaman natin na accepted tayo kasi meron tayong church kung saan lahat tayo nagpapalakasan, nagkakaintindihan, and we accept each other as brother and sister in Christ, and that is because of God. Last time po, sino po nakaalala yung pinag-aralan natin? Ano pong title? Yung pinag-aralan natin? Sino nakaalala? Ayun na, nakalimutan na, Day. Mga last week. The Bible's proof. Yung mga patunay na ang salita ng Diyos ay totoo. And then last week, pinag-aralan natin, where is God kapag merong hurt? But today, another proof ulit. Another proof. But it's not about the Bible, na ang Bible ay salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, susundan mo lang ako, Sister Steph, I want to prove to you na tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Oh, Pastor, why that message? Because it's February at matune in natin yung puso natin, isip natin, kung ano talaga yung real love. Para hindi tayo nagsiselos kung ano yung mga nakikita natin sa Facebook, meron silang mga flowers. February is not about, this month is not about chocolates and roses and flowers. Now, if you want to celebrate love, yan ay yung pagmamahal ng Panginoon. Now, maybe this morning, may isip natin na, yeah, I know that God loves me, but sometimes I don't just feel it. But I want to prove to you, brother, sister in Christ, na palagi tayong mahal ng Panginoon. Magbibigay ako ng 4 na pruweba o proof ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. 4 proofs of God's love for us. Ano ba ang dapat gawin ng Diyos upang mapatunayan sa kanyang mga anak na tayo ay kanyang mahal na mahal? Para masabi natin na, alam ko na mahal ako ng Diyos, nang walang pag-aalinlangan, without a shadow of doubt. Walang pag-aalinlangan sa aking isipan. Anong kailangan gawin ng Diyos para makumbinsi tayo? Para mawala yung pag-aalinlangan natin? Pwede ba sabihin, pag mas marami akong pera maybe, mas mahusay yung kalusugan ko, good health, mas masaya ako,
O mas may ginhawa, mas maganda yung trabaho ko, or meron akong mas malaking bahay, meron akong means of transportation, and those material things. May pagpalagay natin na kinuha ng Diyos ang yung mga bagay na yon. Maisip pa ba natin na mahal tayo ni Lord? Pag kinuha ni Lord yung ating good health, I'm at 30 years old, I'm enjoying this body, baga malakas, basketball, tumakbo, wag lang yuyuko. Alam niyo na kung bakit, may ipit yung tiyan ko. What if dumating yung time na mawala yung mga ganon? Magkakaroon ba tayo ng pag-aalinlangan sa ating pag-iisip na tayo ay mahal na mahal ng Diyos? Lahat ng ginawa ng Diyos, ginawa niya para sa isang tiyak na layunin. Meaning, lagi natin narinig na merong purpose si Lord sa bawat isa sa atin. Wala siyang ginawa dito sa mundo na walang layunin o walang dahilan. Palaging merong reason. Ang kanyang pagsisikap sa sangkatauhan ay upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. That in eternity, God doesn't need us. God is not dependent sa outside of Himself. He is self-sufficient, self-existing, self-sufficient. Ibig sabihin, hindi tayo kailangan ng Diyos para maging Diyos siya, para umiral siya, para mabuhay siya. No. God doesn't need us. And yet, He chose to create this world, to make a plan, to show His great attributes, His mercy, love, and grace, at tayo ay recipient na kanyang pagmamahal. That is one of His purpose, ang kanyang layunin. He does nothing by chance or in desperation. At ang Diyos hindi siya lonely nung wala pa ang mundong to. Why? Because we believe in one God, and in persons, there are three. Father, Son, and Holy Spirit, meaning, hindi alone si Lord. Kaya desperado siya dahil mag-isa kaya niya ginawa yung mundo. No. Now, everything has a purpose. Naalala ko sa Old Testament, initusan ng Diyos ang isang propeta. Sabi niya, magpunta ka sa bahay ng isang magpapalayok at may ipapahayag ko sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok, yung potter, no? Nadatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ginagawa niya ang palayok, yung ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niya muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. The clay, yung putik, was marred in the hands of the potter. The potter didn't just throw the clay away, wala nang kwenta. It marred itself, but the potter, yung magpapalayok, made it again into a vessel for His honor. So we think in our life, na sometimes we don't just feel the love of God, some things happen. Sinusukat natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin sa araw-araw. Aminin natin, tama? Yun yung sukatan natin. Minsan, tinitingnan natin ng Diyos at tinatanong natin, Lord, bakit mo ginagawa yun? But those circumstances, mga nangyayari sa buhay natin, mga bagay na hindi natin ina-expect, doon din pinapakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin. Now, sa binasa po natin, dito natin makikita yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Pero, tingnan muna natin yung sitwasyon natin. Bakit sino ba tayo para mahalin tayo ng Diyos? Again, God is not dependent to us in order for Him to be God. God is God without us. Sino ka? Sino ako? Sino tayo para mahalin ng Diyos? Look at verse number 1 of Ephesians chapter 2, Sister Steph. It says here, who were dead in trespasses and sins. Tayo ay mga patay dahil sa kasalanan. That means, sa Sunday School, pinag-aralan natin na kahit ang diablo, si Satan, doesn't need to tempt us because before he tempt us, we already giving in. Kumbaga, tayo ay nagpapasakop na sa temptasyon kahit hindi pa tayo tinitempt. Tayo ay alipin ng kasalanan. Dahil patay tayo sa kasalanan, hindi natin ma-discern kung ano yung tama at mali. Yan ang buhay natin nung hindi pa natin nararamdaman ng pagmamahal ng Diyos. Nung wala pa si Jesus Christ sa ating mga puso, sa ating mga buhay. And look at the description on verse number 2. Sino tayo? Wherein in time past, tumutukoy ito sa dati nating buhay na hindi pa natin kilala si Kristo, ye walk according to the course of this world. Now we think that the world is okay. That the world is doing like this in our time, na ito na yung accepted, ito na yung uso, okay na. Pero sabi ng Panginoon,
That is worse. We're trying to fit into this world. Gumagaya tayo. Pero, ang description dito, yung world is not good according to the prince of the power of the air, and that is Satan. Tayo ay kampo ni Satanas. Hindi lang kampo ni Satanas. John 8, chapter 44. We are sons of Satan, the father of lies. Kaya nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, pag nagsisinungaling tayo, wala lang sa atin. It's so easy for us to commit the sin of lying. Because our father is Satan, the father of lies. And the spirit now worketh in the children of disobedience. Look at that. Ikaw ay anak ng children of disobedience. Suwail. Tigas ang ulo. Now, sino ka para mahalin ng Diyos? Verse number 3. Among whom also we all had our conversation in time past. Ito yung, when we say conversation, it doesn't mean yung pag-uusap. Kumbaga, ito yung lakad natin. Ganto tayo malakad dati. In the lust of our flesh, sapitan ng ating mga laman. Fulfilling the desire of the flesh. Kung ano ang gusto ng pitan ng laman na hindi naman nais ng Diyos na laban sa Kanya, yun ang ginagawa natin. And of the mind, iniisip natin. And whereby nature, not only the children of disobedience, hindi ka lang anak ng pagiging suwail, ikaw din ay anak ng pagkagalit. That means, because we are unregenerated, hindi tayo anak ng Diyos, tayo ay sakop ni Satanas, tayo ay alipin ng kasalanan, tayo ay suwail. Children of wrath. Kaya yung sabi ng Biblia that the wrath of God is abided in Him. Meaning, sa state na hindi natin kilala ang Panginoon, ang galit ng Panginoon ay nag-a-abide sa atin. Kaya pag time na namatay tayo, we will go directly to hell. No purgatory, no limbo, or no other places, but only in hell. And that is us. Yan tayo. Now, gaano ka-selfish ang tao? Gaano tayo ka-selfish? Iniisip natin lagi na deserve tayong mahalin. Ang hirap niyan tanggapin. Bakit? Kasi selfish tayo. Amen? Deserve ko to eh. Now, tao sa tao, pwedeng masasabi mong, deserve ko to. Pero sa harapan ng Diyos, we are all nothing. Wala tayo. We don't deserve God. God doesn't need us. But look at number 4. Look at verse number 4. Again, sino tayo para mahalin tayo ng Diyos? But look at that word. That first word in verse number 4. What is that? But. And when we say but, ngunit. Pero. God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Ngunit ang Diyos, na mayaman sa Kanyang awa, sa Kanyang matinding pag-ibig, pinili niya tayong mahalin. And that is our first proof. Proof number 1, verse number 4 and verse number 5. We have point number 1, proof number 1, verse 4 and verse number 5. And look at verse number 5. Even when we were dead in sins, kahit patay tayo sa kasalanan, kahit hindi natin alam yung tama at mali, kahit walang kwenta yung buhay natin, at He quickened us, tayo ay Kanyang binuhay, kasama ni Kristo, sa biyaya tayo ay niligtas. Ito ang good news. This is the good news. But God commended His love toward us. Ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. In that why we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo ay makakasalanan pa, hindi sinabi ng Bible, minahal ka ng Panginoon, pinakita sa iyo ng Panginoon, pero dapat magpaabuti ka muna, mag-church ka muna, magbasa ka muna ng Bible, magpabaptize ka muna, ganito ang gawin mo. No, namatay si Kristo, hindi nung naging mabait tayo. Hindi yung naging okay na tayo. Namatay si Kristo nung tayo ay makakasalanan pa. He has quickened us in Jesus Christ.
That is expression of His mercy. Alam nyo, ang hirap ng wala kang muwang. Naranasan mo na ba nasa group ka? Nag-uusap-usap yung group, tapos ikaw wala kang naiintindihan. Kahit isang word, wala kang naiintindihan. Pero ngayon, naiintindihan nyo naman ako. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon, naiintindihan nyo. Pero ang hirap, patay ka eh. Pero binuhay tayo ng Diyos. We are dead in sin. We are hell-bound. When you say hell-bound, papunta na tayo sa impyerno. Hell, not only hell-bound, hell-deserving sinner, headed for an eternity of torment, but Jesus stepped in. Kumbaga, nag-intervene ang Diyos sa buhay natin. I was third year, high school, when Jesus Christ stepped in my life. No meaning, wala, barkada kung ano-ano. But praise the Lord, sa murang edad, nag-step in ang Panginoon sa buhay ko. Nawa, ganun din sa atin. Are you thankful na nag-step in si Jesus Christ? He showed His great mercy and love for us. And as a person dead in sin, tayong lahat, we are unable to please God. Tayo na kahit tayo na ang pinakamabait na tao sa mundo, it matters not how much we may want to perform good works, our condition of spiritual deadness cannot please God. This love, mercy, or grace is not something that you and I could earn. Hindi natin ma-earn. Hindi natin makukuha, mapagtatrabahuan ang love, grace, and mercy ng Panginoon. Bakit? Kasi nga patay tayo. Patay, hindi pwede. Kaya ang ginawa ng Diyos, in His great mercy, He quickened us. No goodness within us for God to begin with. Walang kabutihan sa atin para makapagsimula ang Panginoon mag-start ang relationship. No, because the Bible tells us that all our sin is just filthy rags. Lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating mga kabutihan ay ito'y sa maduming basahan sa Panginoon. He hath quickened us, make alive, gave us life. Parang posporo na nagkaroon ng sinde, tayo ay nabuhay. Tayo ay patay sa kasalanan. We don't have any feelings for God or for His Son, but He made us alive unto Christ. He quickened us. We are no longer dead in sin, but alive in Christ. Paano tayo binahal ng Panginoon? In Colossians chapter 2, verse number 13, having forgiven all your trespasses. Habang tumatagal ang buhay natin, somewhere in our life, meron tayong mga nakocommit na mistakes. Am I right? Meron tayong pagkakamali sa nanay natin, sa tatay natin, sa mga kapatid natin, sa church natin, o kanino man. At minsan, yung mga pagkakamali natin, hinahunting tayo sa ating isipan, nag-overthink tayo. Dapat hindi ko to sinabi, dapat hindi ko to ginawa, dapat pala yung ganto na yung ginawa ko. Hinahunting tayo. And what is that? Starts with letter G. Guilt. Nagigilty ka. Kaya anong gagawin natin? Maghahanap tayo ng mga taong sisisihin para yung guilt hindi natin maramdaman. But does not work. That does not work, mga kapatid. Pero anong sabi ng Bible? Yung pagmamahal ng Panginoon, yung mga guilt, lahat yan, hindi mo na kailangan maramdaman. You don't need to feel it anymore because those guilt, those mistakes, those failures, lahat ng mga kasalanan na yun, lahat ay pinatawad ng Panginoon. Kahit yung mga kasalanang hindi mo pa nagagawa, pinatawad ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. After memorizing and reading that verse, maki-question kaya natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin? Pag binasa mo yung verse number 15, 14, 13, pataas ng pataas, ine-explain doon ni Jesus Christ na kung paano inangat ni Moses yung serpent, yung brazen serpent, ganun din itataas ang Panginoong Kristo. Ano yun? Crucifixion. Si Jesus Christ, every detail of what will happen to Him, alam niya lahat. He knows everything, every detail. And yet, He chose to step in, to come, God in flesh, nagkatawang tao, upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan
at upang ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Maybe you ask how much God loved us. Jesus stretched out his hand and he died. Not just like this, not just like this, not just like this. He stretched out his arm and he died, and that is on the cross. Napaliwanag na ito ni Pastor. Yung verse na, greater hath love no man than this, that a man lay down his own life for his friends. Wala na daw ihigit sa pag-ibig na ito, na kapag ang isang tao namatay siya para sa kaibigan niya. Great love na yon. Pero this is the good news. This is incomprehensible. Hindi natin ito maunawaan. Kung wala nang higit sa pag-ibig na ang isang tao namatay para sa kanyang kaibigan, paano pa kaya ang isang tao namatay hindi para sa kanyang kaibigan, kundi para sa kanyang mga kaaway? We were once God's enemies. And yet, si Jesus Christ lang ang superhero namatay para sa mga kaaway niya. We don't need to improve ourselves before He could love us. We didn't prove to Him that we are lovable. Lord, I deserve to be loved. Just love me. Jesus loves us kung sino tayo. He died for all ungodly, for you and me. Now, yung first point kasi yung pinakamahaba eh. Pero just bear with me. When we say true love, godly love, compared to worldly love, ang tunay na pag-ibig, may action. Christ gave His life. Ang worldly feelings, we don't undermine emotions, but worldly feelings is just worldly love is just a feeling. Again, pag mag-aasawa kayo at kapag ang definition mo ng pag-ibig ay emosyon, eventually, mawawala yung emosyon na yan. Magiging worse ang marriage nyo. Love is, godly love, love is about those around us. Pero ang love ng mundo, love is all about me. Godly love, it is unconditional. But worldly love is based on what you've done for me lately. Love is a commitment. But for worldly love, it's just a praise. True love is about giving the love of God. But worldly love is about getting. Love is about serving. Love for world is just receiving, getting and receiving. For God, love is forgiving. But for the world, love is bitter. True love moves forward. But for this world, love gets stuck in the past. Love is about peace. But for the world, they thought that love is anxiety. Blame, suspicion, conflict, bitterness, hiding and covering. But love, true love, it's about transparency. Now, I want to assure you, mga kapatid ko sa Panginoon, na pinakita ng Panginoon ng kanyang pagmamahal nung ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Kung ang ibon kapag nalaglag, alam ng Diyos kung kailan nalaglag yun, paano pa kaya tayo? And His love is in everlasting love. Ibig sabihin, hindi ka lang mahal ng Diyos ngayon. Mahal ka ng Diyos habang buhay. Mahal ka ng Diyos pagkatapos ng buhay na to. At mamaya sa verse number 9, napakaganda. Verse number 7. Pero dito muna tayo. Verse number 6. Proof number 2 in verse number 6. And hath us raised us up together. And look at this. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Dapat mong tandaan, mga kapatid, na habang si Kristo ay pinako sa krus, lahat ng kasalanan ng mundo ay pinako sa Kanya. Ang aking kasalanan, ang iyong kasalanan, at ang lahat ng kasalanan magagawa ng sangkatuan, lahat ay pinako kasama ni Kristo. Ang kasalanan iyon ay naging dahilan upang siya ay ilibing, namatay, inilibing. Ang paglilibing ng kasalanan ay nangangahulugan na ang Diyos ay magpakailanman pinasa ng kasalanan sa Kanyang likuran. That's why I really love this verse, this passage in, let's go there, sister, Psalms 103, verse number 8.
At basahin natin sabay-sabay. Psalms 100, tingnan natin sa screen. Psalms 103, verse number 8. Andyan pa po tayo? Amen. Ang sabi ng Bible, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Ang sarap pakinggan, Lord. He will, verse number, tuloy-tuloy tayo. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. Yan ang pag-ibig. Hindi laging nagagalit. Kaya nga tayong mga husband, pag lagi tayong nagagalit sa misis natin, baka hindi mo na mahal, balikan mo yung unang time na nagkakilala kayo. No? Ma-share ko lang ako, yung mga, kasi marami akong mga notebook sulat ko kay Teacher Grace. Kasi baka dumating yung time, Brother Ryan, na mawala na Brother Edgar, yung parang emotion kasi, di ba? Parang yung commitment, medyo lumalabo na, babalikan ko yun. Sasabihin ko, baka ibang Jomar to. Hindi, He will not always chide. Neither will He keep His anger forever. Verse 10, He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our infirmities. Bakit? Kasi lahat inako na ni Kristo. Verse number 11. Basahin natin sabay-sabay yung verse number 11. Ang ganda nito. Ready, go. Verse number 12. Ready, go. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Verse number 13, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. For He knoweth our frame and remembered that we are dust. Mga kapatid, ito yung crystal clear description ng pag-ibig ng Diyos. Kaya, mataas pa sa bundok, malawak pa. Totoo yun, mas malawak pa sa universe, mas malalim pa sa karagatan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Christ forgiven us. He has pardoned us, regenerated us, adopted us into family, cleansed us from all our sin. At sabi ng verse, He has given us home in heaven. Hindi lang home, place. Di ba pag sinabi mo, dito ka muna sa amin tumira. Pagdating mo doon sa bahay, saan po ako? Dito ka lang sa sala matutulog. Okay na yun. Pero what if yung, doon ka muna sa bahay namin tumira. Meron akong doon place para sa'yo. Di ba pag pumunta ka sa bahay, tapos natulog ka doon sa talagang prepare para sa'yo, mga kapatid, tayo hindi lang kama, hindi lang sala, hindi lang magandang bahay, mansyon ang naghihintay sa atin. Kaya totoo yung sa hymnals, kahit nakubo yung tahanan natin, meron naman tayong mansyon sa langit. Kaya pwede mo yung pang-encourage sa sarili mo. Mas magaling sila, okay lang, may mansyon ka naman sa langit. Mas mayaman sila, mas maganda yung motor nila, okay lang, may mansyon ka naman sa langit. Kaya tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, okay lang yan, mahal ka naman ni Lord. Diba? O sabihin mo, okay lang yan, mahal ka naman ni Lord. Wala pa rin nagpaparamdam sa'yo. Bira, walang magbibigay sa'yo ng rose, okay lang yan, mahal ka ni Lord. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya kung hindi niyo rin ako naiintindihan, okay lang yan, mahal kayo ni Lord. And verse number 7. Are you still there po, mga kapatid? Ito po ang pinakahihintay ko. That in the ages to come, sa mga parating na panahon, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us to Christ Jesus. Sa Tagalog, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na saganahan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dito makikita natin yung pagmamahal sa atin ng Diyos ngayon and for all the future. The reason He has quickened us, the reason He has raised us up from heavenly places is that He might for the ages to come, sa mga dadating na panahon, sa mga mangyayari,
He will show every form of the creation His specimen example of grace and mercy. Anong ibig sabihin? Sa madaling salita, sino dito hindi pa nakatanggap ng trophy? Mula ng bata ka, di ka pa nakatanggap ng trophy. Taas kamay, honest lang, trophy. Wala pa talaga. Sige, sama kayo sa akin sa Santa Mesa, bibilang ko kayo trophy. Mura lang yung trophy. Wag yung, di ba yung mga bata, nung bata tayo, gusto natin magkaroon ng medal. Nung tumanda ako, 15 pesos lang pala sa one affordable. Kaya mayroong isang bata sa Facebook, wala siyang medal. Buti na lang, Tito Rescue. Mga tito, daming medal, dala-dala, sinabi dun sa bata. Pero ito ang good news. Hindi ka man nakareceive ng trophy. Pero sa Word of God, ikaw mismo, ikaw yung trophy. Trophy ka. Anong ibig sabihin, Pastor? Trophy ka. Ano ba ibig sabihin ng trophy? Okay, parang award, remembrance, pagpapakita. Trophy ka ng ano? Ng biyaya, ng awa, at ng pagmamahal ng Panginoon. Dadating ang panahon na ang mga anghel, kapag tinitignan ka, yan ang trophy ng pagmamahal, awa, at biyaya ng Diyos. And when we go up there in heaven, when the angel will sing this great song, Hallelujah Chorus, for the Lord God, omnipotent, wala. Ang choir ng mga tao, talo sa choir ng anghel. Choirs of angels. But when we sing Amazing Grace, the angels cannot understand that. Because humans, those people who are in Christ are only the recipient of His love, grace, and mercy. We will sing a song that the angels cannot sing because they don't understand it. Hindi sila recipient ng grace. Tayo ang trophy ng mercy, ng love, ng biyaya ng Panginoon. We are the proof, mercy of His love. The trophies of His mercy and love. Now, we as the human nature, but we as the recipient of the new birth, the love of God, that He gave Himself for our behalf, that He might display for all to see what His great mercy and grace has done through His Son, Jesus Christ. And last but not the least, proof number 4, in verse number 10. Andyan pa kayo mga kapatid ko sa Panginoon? And look at that. So verse number 8, verse number 9, we already know this verse and memorize it. By His grace, we are saved. It's not because of us. It is the sacrifice of God. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. But in verse number 10, tingnan natin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Now, Pastor, anong ibig sabihin dito ng workmanship? Manggagawa? Di po. Ang ibig sabihin po dito ng workmanship, masterpiece. Obra maestra. Sabihin natin, obra maestra. Di ba? Pag sinabi ka, wow, this is my obra maestra. This is my masterpiece. Ito talaga yung may pagmamalaki ko. Tayo po, there are no flaws in God's handiwork. There are no glitches in any of His workmanship. Kung ikaw iligtas, kung ikaw ay niligtas ka ng Panginoon, nabiyaya ka ng Panginoon, ng pag-ibig ng biyaya ng Panginoon, meaning, walang mangyayari sa buhay mo na hindi gagamitin ng Panginoon para maging mapaayos. Everything that is happening in your life, God will use it because you are His workmanship, obra maestra. Kahit ang mga failures, kahit ang mga sins, kahit ang anumang mga circumstances, God, in His sovereign, He will use it because you are His workmanship. You are His obra maestra. You remember that song, He's Still Working on Me? Kung madali lang sa Diyos, ginawa yung langit at lupa. Kung yan perfect lahat, ba't ako hindi pa ako perfect? Because si Lord is still working on you. Gusto ko na maging perfect, Pastor. Hindi nga. You will appreciate through the process na ito yung buhay mo, ang pangit, sira. Pero habang tumatagal, parang, di ba, parang hindi maganda. But as you look back, Lord, thank you na experience ko yung mga ganung bagay. Kasi na-experience ko ang iyong pagmamahal, ang iyong awa at ang iyong biyaya.
Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, nais ni Lord na lumakad tayo sa tama. We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Huwag mong isipin, okay, lahat pa ng mangyayari sa buhay ko, kahit magkaroon ng kasalanan, talagang mamanyubrahan niya ng Panginoon, magiging okay pa rin ang lahat. No, no. Gusto ng Panginoon, gawin mo kung ano yung tama. Now, sino yung kalaban natin? Sino yung tatlong kalaban natin bilang Kristiyano? Hindi magkaaway ang mga Tagalog at mga Bisaya. Amen? Ay mga kabataan, pinag-aaway yung mga Tagalog at mga Bisaya eh. Tinawag mo naman yung Bisaya na binabaliktad, di ba? Pag ang Tagalog, mag-road rage, suntukan lang sa Kainta. Sa Mindanao, RTG. Diba? Wala, talon tayo sa Hindi magkaaway ang mga anumang nationality. Wala. Alam mo sinong kaaway natin? Unang kaaway natin, sarili natin. Sasabihin sa'yo ng sarili mo, wala naman nagpapahalaga ka sa'yo dyan sa church. Peke yung mga ngiti. Kaya nga tuturuan ko kayo ng ngiti eh. Yung totoong ngiti, yung lumiliit yung mata, tapos nakalabas yung ngipin. Yun yung totoong ngiti. Huwag tayong paghahalatan. Yan, yung kay Brother Ryan. Kay Brother Braille, perfect illustration. Yung totoong ngiti. Wala, hindi naman ako dyan. Hindi naman ako care dyan sa PBBC. Saka, ganito, ganyan. Ano hindi siya mo? Niloloko ka lang ng old nature mo. Niloloko ka lang ng sarili mo. Wala naman nagmamahal sa akin. Mali. Merong nagmamahal sa'yo, si Kristo. Kasinungalingan yan. Wag kang tumingin sa sarili mo. Tingin ka kay Jesus. Turn your eyes upon Jesus. At kung dadating man yung time na si Satan, sarili mo, pangalawa si Satan. Anong gagawin ni Satan? Palagi niyang ibubulong sa'yo yung mga mistakes mo sa nakaraan. Ganito ka naman. Pawak-hawak ka pa ng Bible. Tapos kunyari, pa-picture ka kay pastor, selfie. Pero kilala ko ginagawa mo, Monday to Saturday. Mga kapatid, God is still working on you. God is building your life. And the world, alam niyo yung mundo nakaka-pressure. Ang bilis eh. Bakit? Kasi na-influensyan tayo ng West. Lagi na natin sinisisi yung West. Pero sige, gano'n na nga. Americanized, westernized ang ating pag-iisip. Kaya gusto natin ganito, ganyan. Nakaka-pressure ang mundo. Pero ang tunay na satisfaction, matatagpuan natin kay Lord. Only found in the Lord. Ganyan na tayo kamahal. Nung minahal niya tayo, hindi niya lang tayo minahal na save lang tayo sa hell. Meron tayong pupuntahang langit. At hindi lang yon. Hindi lang sinabi ni Lord na, anak, magtiis ka lang dyan ha. Hindi kita bibigyan ng kapayapaan. Hindi kita bibigyan ng pangunawa. No! The Bible tells us that when we are saved, binigyan tayo ng Diyos na peace that understandeth all understanding. Na joy na hindi mawawala. Kaya kahit anong gawin ng sarili mo, kahit anong gawin ng Satan, kahit anong gawin ng mundo, meron kang peace and joy. Kasi yan ang pagpapakita ng Diyos ng pagmamahal niya sa'yo. So don't ever believe that lie that no one is loving you. No one loves you. No. God loves you so much. He gave His life for you and me. Let's all stand up and let's pray. Our great Father in heaven, thank you for showing us your love. The love of the Father and the love of the Son. The love of the Holy Spirit. Father, marami pong pagkakataon na ang mundo ay nape-pressure po kami. Nalilimutan po namin what matter most. Ang sarili namin, ang kaaway, bumubulong sa aming mga sarili na worthless kami, na wala kaming kwenta. Lord, tulungan niyo po kaming tignan ang aming sarili na mali, kundi makita namin na meron po kaming
Diyos na nagmamahal sa amin, tumingin po kami sa inyo. Now, magkaroon kami ng correct understanding kung sino po kami sa inyo pong harapan. Thank you, Lord. Brother and sister in Christ, maybe you're thinking you're alone, you're just alone in that battle that you're going through. And you don't feel loved by the church, loved by your family. May I tell you that God loves you so much, He gave His life for you. Kung hindi mo pa talaga tiyak na ikaw ay mayroong kaligtasan kay Kristo, nais mo makasigurado ng pag-ibig niya sa'yo. Very simple. Just admit that you're a sinner, you cannot save yourself. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo at ang kaligtasan ay matatagpuan lang kay Jesus. And you ask Him in your life to be your Savior, your Lord. Lord, I'm a sinner. Please save me. That's it. That's faith. By His grace, by His love. At sa ating mga Kristiyano, you know God loves you so much. Pero may mga pagkakataon, ang dami mong tanong. Why, Lord, why? It's time to remember again what Christ had done on the cross 2,000 years ago. He doesn't love you little, but He stretched out His arm and He died there. It's time to respond. Just come forward and kneel and talk to the Lord. Let's have a private moment with the Lord. Mayroon tayong mga karamdaman, meron